Mga kababayan, mga katambay, kamusta po ang lahat? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng ating bansa o mundo tayo naroon ay naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong araw po ng ating kalayaan mga kababayan, Independence Day. Pakinggan po natin ang mga pahayag ng ating tunay kung sino po ba talaga mga tambay ang tunay na lingkod bayan po sa ating bansa mga kababayan. Ito po, pakinggan po muna natin ang ating Vice President, ang kanya pong pahayag sa araw po ng ating kalayaan mga katambay. Pakinggan po natin ang ating Vice President. Nanawagan si Vice President Sara Duterte sa taong bayan na patuloy na pahalagahan at ipaglaban ang kalayaang tinamasa ng bansa mula sa mga dayuhang mananakop. Ayon sa Pangalawang Pangulo, ang Araw ng Kalayaan ay hindi lamang selebrasyon, kundi isang paalala ng responsibilidad ng bawat mamamayan na bantayan, pangalagaan at ipagtanggol ang ating kasarinlan. Binigyang diin din niya na hindi dapat mawala ng saysay ang sakripisyo ng mga bayani sa gitna ng mga hamong kinakaharap ng bansa, gaya ng katiwalian, droga, kahirapan at paglabag sa karapatan. Hinikayat niya ang publiko na huwag isuko ang kalayaan sa mga mapagsamantala at taksil at patuloy itong ipaglaban para sa bawat pamilyang Pilipino. Ang Araw ng Kalayaan ay pagkakataon hindi lamang upang ipagdiwang ang ating kalayaan, kundi upang paalalahanan din tayo sa ating tungkulin na bantayan, pangalagaan at ipagtanggol ito sa lahat ng panahon. Hindi tayo lumaya para masadlak lamang sa pagdurusa ang ating bansa. Hindi tayo lumaya para muling mawala ng karapatan at maging alipin ng iilan. Ipinagmalaki natin sa mundo ang kalayaan ng mga Pilipino. Huwag nating isuko ang kalayaang ito sa mga taksil at walang malasakit sa ating mamamayan at sa ating bayan. Yo mga tambay, ang pahayag po, mga tambay, wag nating isuko ang ating bansa, lalong-lalo po, wag tayong magtaksil sa bayan, mga tambay. Meron po ba nagtaksil sa bayan, naghudas? Meron po ba, mga tambay? Pakinggan naman po natin ang hindi po nagtataksil at naghudas sa bayan, mga tambay. Panoorin po natin ang Pangulo naman, mga tambay, na humarap po sa bayani. Po, nakita po natin ang sinasabi po na di umano'y taksil at hudas ng bayan. Mga bayan, nakita po natin humarap pa sa ating bayani na si Dr. Jose Rizal. Mga bayan, hindi na po nahiya. Yata, hindi na po nahiya ang ating Pangulo na humarap di umano sa bayani na hindi po nagtaksil at naghudas sa bayan. Katulad po ni Dr. Jose Rizal. Mga katawa. Di po ba? Pakapala na lang po ng muka, yata mga kababayan. Kung makapal ang pagmumukha mo, talagang kaya mo humarap, mga katambay. Kung makapal ang pagmumukha mo. Lalong-lalo ko na po araw ng kalayaan. Sa panahon po yata natin ngayon, ay bumabalik na naman po ang pagiging makapili, yata mga katambay. Ang pagiging hudas, di ba? Iskaryote, di ba? Taksil sa bayan at hudas sa kapwa Pilipino. Hindi kaya, araw pa naman ng kalayaan, malaya po ba ang ating bansa? Mga kababayan, hindi po ba tayo nasasakop ng mga banyaga sa panahon natin ngayon? Ang ating soberenya, ang ating judicial, ganun-ganun na lang po tayo magpamigay ng dating Pangulo. Ibang klase po. At ngayon ay humaharap pa po sa bayani na si Dr. Jose Rizal.
Sino po ba ang totoong leader at magiging magaling na leader sa kasaysayan po? Sino po ba? Ito po bang nanunungkulan sa panahon natin ngayon na Pangulo? O yung dating Pangulo na pinatapo nila na parang hayop at kinidnap pa raw? Di ba? Sino kaya? At ito pong Vice President. Sige nga. Sino po sa tingin niyo po, mga kabayan, ang magiging magaling at totoong leader ng ating bansa? Sino po ang totoong lingkod bayan? Ang Pangulong Marcos po ba? Na nagtaksil yata at naghudas sa isang Pilipino at sa ating bansa? Hindi kaya? Nagtatanong na si Kamanong. At kauna-unahan po tayo nagkaroon ng presidente na may issue ng pulburon. May issue ng coke. Kauna-unahan po sa kasaysayan ng panahon. Sa kasaysayan po ng ating bansa. Kauna-unahan po tayo nagkaroon ng presidente na may issue ng pulburon. At takot na takot magpa-drug test, lalong-lalo ko sa buhok. Bakit kaya? Nakita niyo po? Yung tatay po niya, may history rin po na binigay sa atin ng kanyang tatay. Di po ba? Ang pagiging swapang daw at ganid sa kapangyarihan din. Tumagal ng ilang taon, hindi bababa sa 20 taon. At isang damukal din po ang iniwan na history sa atin ng kanilang lahi. Hindi po ba? Kaya dito po mga tambay, hindi po natin nakikita sa panahon po natin ngayon, lalong-lalo yata nang pumasok ang binagong Pilipinas. Yung sinasabing kalayaan. Malaya pa ba ang ating bansa? Malaya pa ba tayo magpahayag? Pagka minalas-malas ka, mga tambay, at ikaw ay naispatan nila, baka hindi ka na maging malaya at bigyan ka ng parusa nila. Lalong-lalo na pag sinasabing hindi ka nila kaalyado at hindi ka pumapabor sa kanilang mga gawain. Mga kababayan, nakita niyo po yung sinasabi po ng Vice President, di ba? Yung kalayaan natin, tapos problema ng ating bansa, di ba? Hindi natututukan eh. Di ba? Kahirapan, droga. Di po ba? At syempre po, napakarami pong taksil, hudas sa ating bayan. Hindi kaya? At isang damukal na mga magnanakaw taong gobyerno. Di kaya? Mga kababayan, nakita niyo po, plastika na lang. Photo ops na lang, mga kababayan. Ibang klase. 3 taon, ibang klase. Meron po bang ganitong klaseng presidente sa tingin nyo? Itong klase na ito ay makabayan? Mga kababayan, ito po ba sa tingin nyo ay magiging bayani, hero? Sa tingin nyo? Kakati ang ulo mo, mga kababayan. Kakati ang ulo mo pagka ganito ang maglilingkod sa iyo ng 6 na taon, mga kababayan. Ibang klase po. Dahil mismo po, dapat po, mas makatotohanan po, mga kababayan, kung ang humarap po dyan, dahil sinasabi naman po na Senadora Amy Marcos na hindi na raw po Marcos ang nagpapatakbo ng gobyerno. Isa na raw pong Araneta at Romualdez. Kung may katotohanan po sinasabi ni Senadora Amy Marcos, sana po isinama po dyan. Isinama po sana yung dalawa. Para po kompleto na. Di po ba? Puro may karga-karga. Pambira. Kung mabubuhay lang si Jose Rizal at mabubuhay lang si Andres Bonifacio, mga tamay, hindi kaya tagain nila yan? At yan din kaya mismo ang barilin di umano sa luneta? Nagtatanong lang si Kamanong, kung ganyang klase ang magbibigay ng respeto sa'yo, isang naging hudas yata at taksil ng bayan, tapos haharap ka sa nagpakamatay na mga bayani, binuhos ang buhay na hindi sila naging hudas sa bayan. Di ba? Never sila naghudas, nagtraidor sa bayan. Katulad po ni Dr. Jose Rizal at ni Andres Bonifacio at marami pang mga bayani na nagbuhos ng buhay na hindi naging hudas at traidor. Pero po sa panahon natin ngayon, mga kabayan, lumalabas po ang mga makapili at mga hudas at taksil ng bayan. Di kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Nakita nyo naman po ang pinaggagawa po nila ngayon, mga kabayan, lalong-lalo sa ginagawa nila sa Vice President. At syempre po, ang isang damukal
na paglabag sa proseso po ng batas sa ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. May kalayaan pa ba ang ating bansa? Ano pa ba ang meaning ng Independence Day o kalayaan natin, mga tambay, kung ganitong klase lang ang maglilingkod sa atin, mga kababayan? Buti na lang po. Buti na lang at hindi nila napapabagsak at hirap na hirap silang pabagsakin ang Vice President, mga kababayan. Dahil po, mahirap pong pabagsakin ang tunay na lingkod bayan at walang itinatagong baho sa mga Pilipino at walang itinatagong korupsyon na katulad po yata nila ng isang damukal na issue ng korupsyon. Kaya lang po, pinagtatakpan po nilang pilit gamit ang mga mainstream media, di umano. Di po ba? Pinababangong pilit ng mainstream media, di umano, itong mga issue ng korupsyon at issue ng pamumulitika. Hindi kaya? Ganyan po, mga kabayan. Kaya po, ang masasabi na lang po natin, mga kabayan, sa nangyayari po sa ating bansa, katulad po nito, ay kailangan po natin magtiis, mga kabayan. Nakita nyo po, kasama po ang mga men in uniform na naghandog ng bulaklak sa bayani kay Dr. Jose Rizal. Mga kabayan, ang Pangulo, kasama po ang mga men in uniform. Natitiis po ng ating mga men in uniform na meron po isang commander-in-chief na may issue ng coke at may issue ng pulburon. Tanggap na tanggap po nila yan, mga tambay. Samantalang nung panahon ni Erap, ang issue lang ay weteng, hindi po nila tanggap ang issue ng weteng, mga kababayan. Pero ngayon, issue ng pulburon at coke at isang damukal na korupsyon at issue ng pagtetrador sa bayan at paghuhudas sa isang dating Pangulong Duterte ay tanggap na tanggap po. Bukas puso o sinasabing bukas palad nilang tinanggap na meron silang commander-in-chief na katulad nito, mga tambay, na humarap po kay Dr. Jose Rizal, mga kababayan. Tanggap na tanggap po ng men in uniform yata yan. Unbelievable. Hindi po ba? Muli po, mga tambay, maraming salamat po. Hindi po natin masabi kung tayo po ay masaya sa ating kalayaan sa panahon ngayon. Mahirap pong banggitin at sabihin na Happy Independence Day, mga tambay. Dahil sa panahon po ng 19th Congress at pagpasok po ng binagoong Pilipinas, hindi po natin masabi kung talagang totoo po ba tayong malaya dahil sa nangyayari po sa ating bansa. Lalong-lalo sa mga naglilingkod sa ating bansa. Grabe po silang maglingkod, lalong-lalo po magpatupad ng batas nila. Mga kababayan, kayang-kaya kang ipatapon kahit saan man nila gusto na ikaw ay patapon. Ganyan po sila. Makabayan. Makabayan po sila. Hindi po sila Judas at Taksil. Hindi kaya. Kaya sana po, ipagpatuloy po natin ang suporta, lalong-lalo po sa Vice President, na si Kamanong po ay naniniwala na di hamak na napakagaling na magiging lingkod bayan ang isang Vice President. Ikumpara mo sa may issue ng pulburon at coke na hindi pa po natutuldukan at isang damukal na issue ng korupsyon. At kailanman hindi po naglingkod ang mga Duterte na marami pong karga-karga na issue. Katulad po ng panunungkulan ng Pangulong Marcos na hindi mo malaman kung sino talaga nagpapatakbo ng bansa. Ang asawa ba? Ang pinsan ba? O siya? Hindi katulad ng mga Duterte pag naglingkod. Alam mo na siya lang ang naglilingkod at siya lang ang tumatayong commander-in-chief. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya po, mga kababayan, yan po, maraming salamat po sa mga naagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa mga ating mga subscribers. Maraming salamat po. Thank you po. Mabuhay po kayo. Ganoon din po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong sa inyong lingkod. Thank you po. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Teodorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Babol 5697, Rosalina RK, Team 888,
at si Michelle Yamaguchi Vlog. Thank you po mga kababayan sa mga biyaya po na inyo pong pinagkakaloob. Ingatan po kayo, maingatan nawa. At yung dasal at panalangin po mga kababayan, wag po natin kalimutan na isama po natin sa ating mga panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte at makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa ang ating dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Isama po natin sa ating mga dasal. At muli po mga tambay, maraming salamat po. Paalam po muna. Sa muli po, ingat-ingat po tayo. Bye-bye!